Nakakasakit naman ang damdamin, mga kapatid. Malam mo, araw-araw pinapanalangin mga miyembro, pero mga miyembro, hindi ako pinapanalangin. Gusto mo ikaw lagi ang laman ng panalangin. Gaya ang pastor mo, sa gitna ng pag-uusig, hindi mo ipinapanalangin. Hello! Hello! Tao ka ba? Verse 25. Verse 15, basahin po natin. Nung marami naligtas sa pangaral ni Philip, verse 15, ang sabi diyan, na nang sila'y makalusong ay ipinanalangin nila sila. Ipinanalangin ni Pedro at Juan si Felipe at ang kanyang mga bunga sa Samaria. Lumusog sa Samaria. Umalis sa Jerusalem upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Verse 16, pinanalangin sabi po dyan, sapagat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Verse 17, ang sabi po dyan, nang magkagay ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay doon sa mga tunay na ligtas at kanilang tinanggap ang hindi masamang espiritu, kundi Espiritu Santo. Makinig sa akin. Ang tunay na may Espiritu ni Kristo, basta salita ng Diyos at basa ng Diyos ang puso ko, sa malakas man o mahinang boses, hindi ka natitisod sa salita ng Diyos. Ay minsan na si Tatay Robin ay sinasadya kong saktan niya. Tinitingnan ko na umpisa pa lamang kung ito'y bunjing na Kristiyano. Ano yung masyadong pag-aaruga? Totoo yun. Makinig sa akin. Makinig. Pag ang pastor ay mabait, salbahe ang mga miyembro. Pero pagka ang pastor ay matapang, mababait ang mga miyembro. Huwag niyong kapunin ang aking pagmamatapang sa prinsipyo. Kung ganon, isa na lang ang matapang sa ating kalagitnaan para lahat mabait. Kahirap namang mas matapang ka pa sa akin at yun na nangyari. Wala kang galang. Hello? Gusto mo ako'y masilong sa'yo dahil malaki ka nagbibigay? Gusto mo lang sa nanguso ko ng mga tulong mo para na sa gano'n ay hindi ako mangaral ng kasalanan? No! Kahit ako'y layasan ng mga miyembro, kung paano ko pinalaki ng tatay ko, Amosora. Kahit wala pang sisigaw ng amen sa tuwa ng sistema ng pangangaral ko, malapit nang dumating si Jesus, ihaharap ko ang iglesyang ito, pananagutan ko kayo, at gusto kong maiharap ang iglesia ng walang kulubot at kapintasan. Kung hindi ka totoo, lumayas ka sa simbahan ito. Hindi ka kailangan dito. Alam kong hindi mo gagawin yan, pero sa susunod na linggo, magkakasubukan mo. At sa prayer meeting kong narito ka pa. Hello? Minsan sadya kong sinasagwilan yung damdamin, tinitingnan ko ang pagiging totoo mo kay Jesus. Dahil ang nais ko, mga kapatid, ay hindi maganda ka lang sa labas, kundi sa pangilalim ng iyong pagkatao'y matatag ka. Kung sa akin ng pagsagupa sa iyo, hindi ka makapulgara, kay Satanas ka pa umubra. Kung sa aking pagdidisiplina ay hindi ka makikinig, kung sa tapang kung ito'y hindi ka makikinig, kay Satanas ka pa umubra. Hello? Nandiyan ba kayo? Kailangan nating mainanalangin.
Verse 26 to 40, tapos na po tayo, the penetrators. Mag-umpisa sa 25, and they, Peter and John and Philip, when they had testified and preached the word of God, returned to Jerusalem and preached the gospel in many villages of the Samaritans. Bumalik sa Jerusalem, nag-preach ulit. Pinahupa lang ang persecution. At yung naiwan sa Samaritans sa Philip ay nag-preach ulit sa iba't ibang village. Are you with me? Nakaka-penetrate pa rin tayo kahit may pag-uusig. That's the point number 5, the penetrators of the outside. From the inside to the outside. The penetrators ang pag-atake ng mga tagaloob sa simbahan para makasako pa tayo ng iba't iba pang mga lugar. Ito pong aking payo. Buti si Jessa nandito, at saka si Giselle. At lang sa inyo, taas ang kamay ng mga mahal sa buhay, hindi paligtas. Taas ang kamay. Okay. Ang una nagtaas si Rich Ann. Abay, gusto yata akong makarating sa Cebu. Napakalayang penetration yan. Cebu. Meron ka pa bang mahal sa buhay sa Cebu? O yan, gusto mong pupuntahan ko? Magtrabaho ka at bigyan mo akong pamasahe. Giselle, nakita ko sa Facebook mo, natutulog ang iyong mister at puging-pugi ka. At pinipicturan mo. Shhh! Ano ibig sabihin? Kahit may persecution sa church at hindi tayo perpektong simbahan, ang mahalaga, nakaka-atake tayo sa iba't ibang mga teritoryo ng Diablo para maagaw natin ang kanilang namimiligrong kaluluwa patungo sa kaligtasan ng Panginoon. Dalhin mo ko, Giselle, sa bahay ng biyanan mo. Ilista mong schedule, John, ang una si Giselle. Jessa, kami ang magdadala ng handa, pati sa iyo. Dalhin mo ko sa bahay ng angkan mo. Ano, Jessa? Ha? Ano na? Oh, doon? Doon. Joel, dalhin mo ako sa mga kamag-anak mo. Kung tunay kang ligtas kay Jesus, dapat maligtas din ang tatay, nanay mo. Carmi, pagpupunta ka ng Maynila, mag-schedule kitang dalawa kasama si Jonah at ipakilala mo ako sa mga kamag-anak mo. Ginagawa na yung trabaho ni Tatay Ruben sa kanyang mga kamag-anak. Huwag kayo magtiwala sa on and off na mga ngaral ng mga tamad. Nagpapasikat lang ang iba. Ako'y naghahanap na may mag-aakay sa akin sa kanyang kamag-anakan. Ano pangalan mo nga, Utoy? Jomer. Dalhin mo ako sa nanay mo, sa tatay mo. Raquel, dun sa kamag-anak mo, si Ito, binabahagihan ko na. Galicia, dalhin mo ako sa kamag-anak mo. Nanggaling na kami ni Nanay Josephine sa kamag-anak sa Nasugbo. At sa susunod na September, sumama kayo. Nakapenetrate na tayo sa kanilang lugar. Habang may persecution, mas magandang mag-penetrate tayo ng ibang lugar. Right. Hello! Man. Baka suyanan taga-mabini sa atin. Iba naman! Sabi ni Pablo sa Romans chapter 16 ay ganito, huwag mong ipangaral ang Ebanghelyo sa lugar na napangaralan na. Humanap ka ng lugar na hindi pa na ipapangaral ang Panginoong Yesus. Romans chapter 16, the Bible says. At kayo mga mangangaral, inaasahan ko, pagka hindi tayo lumaban at tumindig at nangaral at nagsalita, pagsasamantalahan tayo at magsasara ang simbahang ito. Basahin natin sa verse 26, the Bible says, at sinabi ng anghel ng Panginoon kay Felipe, bumangon ka at pumunta ka doon sa kanluran
sa daan patungo sa pamula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na disyerto. Ang kwento niya mga kapatid, makikita mo ang isang lalaking kasisimba lamang sa Jerusalem sakay sa kanyang karuwahe, nagbabasa ng Isaiah 53, isang mayaman na duke at kandisi ng Queen of Ethiopia. Eunuch ang bating at siya po'y naligtas. And to make the long story short, ang bating ay naligtas. Sa mga mangkukulam, si Philip ay nagligtas. Sa milyonaryo, si Philip ay nagligtas. Habang ang church minsan ay nakikita kong malungkot at lumbay at maraming mga problema, hindi ako nagpapa-apekto. Isang babae mag-asawa na nasa kaso mga kapatid ng pagutang hindi mabayaran. Ang sabi niya, wala mo kong pambayad sa abogado. Hindi, basta dadala ko sa abogado, ipag-pray niyo lang ako at binigyan ko ng Biblia at doon natulungan ng abogado ang dalawang ito tungkol sa scamming issue. At ang abogado ito tumanggap sa Panginoong Kristo at pinababalik ako sa kanyang law office na lagi tayong mga ngaral ng salita ng Diyos hanggang may persecution. Don't stop preaching. Don't stop coming to church and praise the Lord and pray for those who are frontliners. There are three divisions in the church: preachers, prayer warriors, and holistic or givers. Nagpray ako, Panginoon, pupunta kami na Sugbo, wala nang gasolina ng sasakyan. Si tatay ay excited, bumili ng pugita, nagdala ng pasalubong at sabi niya, Pastor, bago pa kami nakarating, sabi niya, Tatay Ruben, yung mga tao yun ay talagang uhaw sa salita ng Diyos. Dahil ang aking mga pamangkin doon, 11 may boyfriend na, 12 buntis na, 13 nagsasama na ng walang kasal. 14, 3 na ang anak. Walang direksyon ang buhay. Say amen. At doon mga kapatid, narating namin ang dalawang mag-asawa matanda na, isang 86 years old, bedridden, papatayin, at ang asawa ay 79 years old, nagalaga ng 20 years sa kanyang asawa. At ipinag-pray po natin at tumanggap mga kapatid ng mahigit 30 kaluluwa. At pinababalik po tayo at nung pumasok kami sa bahay-bahay, nakita ko po ang picture ng Back to Christ ni Elder Lahi, mga kapatid, yung puro anting-anting. At sabi niya, kayo ba'y miyembro pa sa asimbang ito? Sabi niya, hindi na po, hindi na sila nabalik, baka wala akong makuha sa akin. Hindi, talagang niloob ng Diyos na kami ang makaka-penetrate sa inyo. Say amen. At doon, sabi ng matanda, Brother Ruben, ay maaari mo bang ipagawa kami ng bahay? Ang sabi, ay oo, ay sino mong ating ititira? Ay di ang mag-asawang pareho na may sakit. Ay iti kailangan lamang ay isang maliit na kwarto, kusina at saka sala para lamang madali ang kalang pagkilos. Ang sabi ng Tatay Ruben, kay may puno ay ating tingnan doon sa lupa, 180 square meters sa harapan ng 2 puno, may 2 niyog at mayroon pang isang niyog sa likod mga kapatid at mga kawayanan. Ang sabi ni Tatay Ruben, pwede na ito. Ang sabi ni Tatay Ruben, tutulong ako sa pagpapagawa ng bahay sa matandang ito. Say amen. At nung mga kapatid ay ipagpapatayo nga natin at ang sabi ng matanda, liitan nyo lang. Hello? At ang tira ng lupa, bigay ko na sa simbahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan ko ng mga manggagawang hindi patakbuhin. Kailangan ko ng mga miyembro hindi kuripot. Kailangan ko ng mga miyembro mga baptist na hindi duwag sa pagsubok at pag-uusig, kundi mga palaban. Kailangan ko kayo para magawa ang kalooban ng Diyos ng iba'y agawin natin sa apoy. Walang pinakamagandang karanasan ng isang tao makakilala siya kay Kristo bilang kanyang personal na Panginoon tagapagligtas at mabago ang kanyang buhay. Ano yung mga ang resulta and story ng persecution? Basahin natin ang 39 and 40. When you are not affected persecution, when you know how to handle persecution, when you are keep on preaching and keep on firing the line, keep on the firing line, when you are keep on praying for the preachers and keep on supporting. Katulad nangyari sa Nasugbo, mga kapatid, kailangan ko ng pamasahe, kailangan ko ng gasolina, may nagbigay 200, 100, 300, 1,000, 2,000, may nagbigay, nakasapat pa. At yung pinunta ko mga kapatid sa Mendez ay nagbigay pa sa akin ng isa pang 1,000. At yung natitira ko pang ikot mga kapatid ay nagtustusan pa mga kapatid ang galaw ng inyong abaglikod sa paghayo. Say amen. Hindi ako pinagkulan ng Panginoon. Lahat ang pinuntahan ko na pinenetrate ay nabusog at nakakain kami.
At ito po ang resulta ng persecution na hinandel mo at pinagtagumpayan at nang magsiahon, no, hindi yan, verse 39, okay. At nang magsiahon sila sa tubig ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon, dinala ulit sa ibang penetration. At hindi siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya. Bakit ganun? Ang nag-akay sa kanya agad nawala para makita kung totoo yung tumanggap. At ang bating na nabautismuhan sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ako'y naniniwala pagkaligtas, tunay na ligtas. Lagi siyang masaya kay Jesus kahit na may kahirapan. Kahit may pag-uusig, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay magbabalik. Ang sunod doon siya. At siya ay magbabalik. Babalik ang Panginoon Jesus. At siya ay makakasama ko. Kayo po ba'y masaya kay Jesus? Verse 40, basahin po natin. Nakita na si Ferguson? David? Ngunit, tingnan ninyo ha, nasuntungan si Felipe sa Azoto at sa pagdaan ay ipinangaral niyang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. Ako'y nagpe-pray, mga kapatid, na makasumpong ako ng miyembro uli na katulad ng pagliligtas ng Panginoon kay tatay. Pag nakita po ako ng tatay, Pastor, saan ho ang ating lakad uli? Kagagaling lang namin, mga kapatid, sa Alfonso, saan ho uli ang lakad natin? Tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. Bakit wala nang nasama sa akin sa prayer and fasting? Pwede ba tayo mag-schedule? 4 na beses sa isang buwan, iba-iba ang kasama ko. 8 ang kapasidad ng adventure. 4 kami mag-anak, 4 pa uli na dapat kong kasama. Itong mag-asawang ito'y bago, lagi kong kasama sa prayer and fasting. Wala ka namang ginagawa, mga kapatid. Bakit hindi mo ibigay ang schedule at magpaliban ka? Kung sinasabi mo mas masaya kay Jesus at maligaya ka sa Panginoong Jesus, merong schedule, halimbawa, sa Martes na ito, si tatay at saka ang asawa. Sa susunod na Martes, si Kiko. Sa susunod na Martes, si William. Sa susunod na Martes, si Joel at si Bambang. Pero schedule, at least iba-iba mukhang kayo kasama. Pastor, hindi namin kaya na magugutom maghapon. Kumain ka ng marami na hindi matala ng pusa ang iyong pagkain sa umaga. Tapos, ikaw, mga kapatid, ay may Skyflex sa bulsa, at pagka tinamaan ng gutom ang iyong sikmura, pumasok ka sa CR, kunya iihi, at kainin mo lahat yung isang balot na Skyflex. Hello? At pagkatapos, pumasok ka na uli hanggang alas 5, kainan na. Isa lang naman kain ang hindi mo ikakain eh. Paring Lito, kung nalilugi ang negosyo, ipinapayo ko sa iyo, dalhin mo sa pag-aayuno. Lakas ng iglesia. Nagugulo ang buhay mo, dalhin mo sa pag-aayuno. Matagal ka nang nanalangin, walang sagot, dalhin mo sa pag-aayuno. Malaki nagagawa ng maninga sa panalangin ng taong matuwid. Tayo po'y mag-ayuno. Ngayon, ipakita po natin ang buhay na patotoo ng pag-uusig. Please show on the screen. Basa, go. Philippine police arrest an American pastor who is accused of abusing over 100 children in an illegal Pampanga orphanage. This story from Jervis Manahan. 160 young children were rescued by the Department of Social Welfare and Development from a child care facility in Mexico, Pampanga. They were found to have been maltreated inside the New Life Baptist Church, a licensed child care facility that has been registered with the agency since 2018. May isang bata, kinikwento niya, yung house parent, madalas siyang sinusugod, at sinasaktan, sinasabunutan, sinasampal. Meron naman mga ibang kabataan doon, lagi nila sinasabi na pag nagkakamali sila, pinaluluhod sila sa asin, may isang bata pinaluluhod sa grama.
Meron din pinalo ng artist na stick at meron naman pinalo daw ng PVC pipe. Meron naman yung nagtangkang tumakas, ginapos o tinali gamit ng mga kadena. Pag hindi sila sumunod, kinukulong sila sa kubeta at hindi pinapakain. The agency uncovered the abuses after 8 of the children approached social workers who were conducting quarterly routine inspections of the facility last Wednesday. Most of the children in the facility were either abandoned, orphaned, or neglected by parents who cannot support them. Hindi naman daw sila sinasaktan. Pero according naman dun sa 8 na nag-complain, yung mga batang yun, nasaktan din at ayaw lang magsalita, kudyat ng takot sa pastor, or yung na-brainwash na sila na normal yung ginagawa sa kanila. Pampanga police arrested the American pastor overseeing the operations of the facility. He was identified as Jeremy Ferguson, who has been in the country for many years. Residents around the facility know Ferguson because of his abusive actions in their community. The children have been transferred to the custody of the Social Welfare Department where they were checked by several doctors and specialists. Merong mga ibang bata malnourished. Tapos may nakita rin kami mga may upper respiratory na sinisipon, inuubo, no? And then, yung iba, may nakita rin tayo na may mga physical trauma. May kamukha na may bugbog sa chest, sa kamay. The Pampanga provincial government says it will conduct inspections on similar care establishments. An initial investigation showed the childcare facility is a fire hazard, while fund mismanagement, lack of licenses and accreditation from the DSWD were also discovered. Aside from violating RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, the American suspect could face additional charges. Nagpunta yung parents sa amin, nung nakita dito sa news, na yung bata sadyaan, nagsimba lang, hindi na pinalis. Sa pilitan na dinetain dyan. So yun nga yung kidnapping case na mapafile sa kanila. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Kinausap po ng 3 abogado, Benny Abante, presidential candidate, Joey Montemayor, pastor, doctor, and lawyer. Si Joey Montemayor. Pati yung anak ni Pastor Fernan Cruz, si Jacob Cruz, manugang ni Joe Prudentino, sila may hawak ng kaso at itinuga at sinabihan ang pastor bago kinausap ang pastor, ang staff na Pilipino, etc. At lahat sila nagsasabi, hindi po totoo ang aligasyon ng lahat nila laban kay Pastor Ferguson. Sarado ang Baptist Church, saradong orphanage, hindi totoong malnourished, hindi totoong pinapalo, hindi totoong kinakadena. May 3 lang na bagong salita na matigas ang ulo, pinagsabihan, nakita ng magulang ng pagsabihan, ang ginawa ng mga magulang infiltrators na sinasabi ko. Naintindihan niyo po ba? Pakawala ng diablo. Tinuruan ng mga bata na magsinungaling at gumawa ng istorya at saka pumunta mga kapatid, yung mga kamag-anakang mayayaman dahil galit doon sa Baptist Church, pinaniwalaan ang kanilang sumbong. Ngayon po si Pastor Jeremy Ferguson ay nakakulong at ang motion ng gobyerno ay i-deport mga kapatid sa Amerika. Sabi ni Benny Abante, huwag dalos-dalos sa pagdesisyon. There must be a further investigation about the case. Sapagkat pagkasumbong lang sa DSWD, agad ay pinuntahan ng walang warrant arrest at pinakaladkad mga kapatid ng mga bata at inilipat, nag-iiyakan ang mga bata dahil ayaw nilang umalis at sila ay nagsasabi na sila po ay minahal, pinakain, pinaaral, libre, pinatira at inaalagaan kami doon. Therefore, the fight is on. Isa na lang, kasi maselan itong ating pag-uusig na ito. Isang pastor sa Alabang, anak natin, ang isinakdan ng miyembro sa kaso na sa totoo o sa hindi ay iniskandalo at ngayon ang simbahan sa Alabang, burado na, sarado na.
Nakuha niyo yung sabihin. Masigit ito, ha? Ano ang bigkas sa C-U-T-E? Ulit. Cute. Merong trabaho ngayon ang Illuminati, Freemason-Masonry, na naghahanap. Ang Illuminati at Masonry ay Katoliko. Naghahanap sila na naghihingalo at gutom na pastor. Saan? Sa Mindanao. Anong trabaho? Inaalok ng malaking halaga. Pakinggan niyo to, please. Inaalok ng malaking halaga. Susuportahan kita ng 100,000 pesos monthly support, pastor. Isa, bibigyan kita ng bahay. 2, paaralin ko lahat ng anak mo. 3, bibigyan kita ng sasakyan. 4, plus benefits. 5, tatanggapin mo? Opo. Ano pong gagawin ko? Huwag ka nang magpakilalang Baptist. Bibigyan kita ng puwang sa radio station. Pababakuran kita ng mga binayaran kong pulis. Mangaral ka sa publiko. At mag-preach ka ng laban sa lahat ng mga Baptist. Sino yun, Gaylord? Mga pastor ng Baptist. Sa Mindanao. Tatanggapin mong pera, puhubarin mo dyan sa pagka-Baptist, tuloy-tuloy ang suporta, sirain mo lang ang mga Baptist. Sa Mindanao yan, Nanay Santa. Yung isang video na ipakita ko na sa inyo, isang pastor ng Baptist, sinisira tayo. Hindi na lang yan. Presbyterian. Sa Mindoro, yung mga gutom na pastor ng Baptist, lalapitan ng Presbyterian at aalokin ng ganito. Bibigyan kita ng support 50,000 at ako'y na-offeran. Lahat ibibigay ko, katulad ng offer ng Illuminati. Alisin mo lang ang salitang Baptist. Ang ipapalit mo ay Presbyterian. May mga Baptist sa Mindoro, inalis ang salitang Baptist, inilagay ang Presbyterian, mga bayaran ng mga alagad ni Kalantiaw. I am saying, ang tinitira talaga ng Diablo, Baptist Church. Na-ofera na ako minsan, mga kapatid, hindi ko tinanggap. Dahil mahal ko si Jesus, mahal ko ang kanyang salita, mahal ko ang pagiging Baptist, at handa akong mamatay bilang Baptist. Tayo kami lahat ay mananalangin. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa iyong salita. Lord, matindi ang digmaang kinakaharap ng maraming mga pastor ngayon. Mga simbahang nalusaw, natunaw, naghirap, na-sequester ang property, ibinenta ang property sa Amerika. Ang mga simbahan ng Baptist ay iniiwan na ng mga miyembro at ipinagbibili na at nagiging disco house. Kami, kahit hindi pa po tapos ang aming building, O God, nawa ang lahat ng mga miyembro magmumula sa akin ay hindi for sale. Nawa po'y makakita ako ng mga miyembrong matatag at palaban para kay Jesus. Palakasin mo po ang aming paninindigan sa iyong mga pangako at sa iyong salita.
Tulungan niyo, O Panginoon, kami mabuhay sa prinsipyo. Maging matalas ang aming pakiramdam sa atake ng diablo. Ikaw nagsabi, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walk about, seeketh whom he may devour. O Lord God, i-develop mo ang kagitingan ng iyong mga anak na tunay. Alisin mo ang mga pretender sa aming simbahan. Linisin mong patuloy ang aming simbahan. Ingatan mo, Panginoon, ang mga bunga doon sa Alfonso, doon sa Kabuyaw, doon sa Malimato, sa Mainit, sa Nagiba, sa Tanawan, sa Lipa, sa Iloilo, si Jeto. Nalimutan kong sabihin, ipinaalam ko sa mga miyembro ditong nagmamahal kay Jeto. Pinalayas ko ngayon si Jeto dahil hindi nakabayad lamang ng isang buwang upa sa kanyang inuupahan. Ulitin ko ang sinasabi ko, Panginoon, pinalayas si Jeto sa kanyang simbahan na kanyang inuupahan dahil isang buwan lang siyang hindi nakabayad. At ngayon ay nagtitipon sila, O Panginoon, sa ilalim ng mangga. Nag-iiyakan ng mga tao. There is rampant persecution all over the world against the Church of Christ, against the man of God, against the Word of God. At ako'y hindi sigurado sa aking mga tao kung ito mga ito'y papanig sa katotohanan, kung manininigan hanggang dulo, kung lalaban sa prinsipyo, kung magtatapat kay Kristo. But then, O God, naway hindi bumabalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan sa iyo, mga anak. Patatagin niyo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. We pray for Pastor Ferguson. Ang sabi ni Bene Abante, burahin ninyo sa archive ang balita ng ABS-CBN at GMA sapagkat nag-anunsyo kayo ng bias na balita. Oh Lord, I pray, O God, maawa ka po sa iyo, mga anak. Ang mensahe ito'y sadyang iyong iparating upang ipahanda ng iyong mga anak ang kanilang sarili. Kapag dumating ang pag-uusig, alam nila ang kanilang gagawin. Manatili sila, Panginoon, na tapat sa iyo sa panalangin, sa pag-aaral ng iyong salita. Patatagin mo po ang kanilang pananampalataya. Nang sa ganun ay hindi sila may pagwasiwas-iwas ng kaaway. Huwag silang mabunot sa pagkakatanim. Manatili sila, O Panginoon, mga brilliant Christians and true and loyal to Christ. Salamat, O Panginoon, sa mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng special